Chamber of Commerce na ginawa ni Ramon Magsaysay, At sila ang humuhot-hot ng pera ng Pilipinas. Ayan yung si Duterte, ayan yung DepEd, So, yung mga symbolism nila, nandun sa likod yung si Rizal, at andyan yung Filipino-Chinese community, So, nagkakaroon sila ng planning kung paano nila ang Pilipinas ay kanilang mauuto lagi. At sila yung mga dami ng China sa Pilipinas dito, Kunwari sila mabuti, may medical mission, Pero hindi maganda ang kanilang layunin. Gusto nila nasaklawin ang Pilipinas at ilagay sa dugo nila ang kasaysayan ng ating bansa, Kaya yung mga symbolism na ganito, galing sa kanila, So, sinira nila itong totoong explanation ng ating last farewell, Ito yung tamang pagkakapaliwanag sa last farewell. Hindi ito. Okay? So, ito ay history lang ng nakaraan. And ito yung liberation natin sa Spain at saka sa Japan. Okay? So, niliberate sa Spain, nawala ito. Simbahan ang tinira. Okay, nawala na ito. History na lang itong sinasabi natin na Port Santiago. Okay, yung Port Santiago, gusto nila na ibahin ang kasaysayan. Gusto nila na yung mga Pilipino naman ang ikulong sa lahat ng selda sa buong Pilipinas. At ang mamumuno ay People's Liberation Army, kaya pamumuno ng bagong Gobernador Silio. So, ito ang mamumuno, bagong Gobernador Silio. Ruling class naman ng Gobernador Silio ay ang mga ancestors ni Duterte, ancestors ng genealogy ni Domingo Lamco. Kasi kailangan nilang mabuang 3,000 years old na history, patunayan nila yun doon sa kanilang mga anak. So, pinaliliwanag natin na ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce ay involved sa pagnanakaw ng history ng Pilipinas at sa pagnanakaw ng funds. Involved sila kasi nga si Lusutan ay kabilang dito sa sinasabi natin Federation of Chinese Filipino Chamber of Commerce. So, gumagawa sila ng kung ano-anong project na itutulong sa Pilipino, galing din naman sa gobyerno. So, ano yung galing sa gobyerno? Pera ng Pilipino, tax. Nandun yung mga history natin sa likod nila, nakikita nyo. Okay? So, yan ang sinasabi nating mga mangluloko na galing diyan sa China. At sinakop na nila ang kasaysayan natin, kaya nagkaroon ng 9 dash lines. Okay? So, yung kasaysayan nila na sinasabi ay nagmula lagi ay dito sa Xiamen. Itong symbol na ito ay Xiamen, yung X na nasa gitna. Okay, Xiamen, China, or itong baba ay Amoy, Alpha. Okay, at ito yung Omega. Yan na yung Federation of Chinese Chamber of Commerce. Yan na yung Omega. Na nagdidikta ng history ng Pilipinas ay itong Chinese Chamber of Commerce sa lahat ng ating presidente. Mula pa noong panahon ni Andres Bonifacio na intervene lang ng Amerika dahil nag-govern sa atin ng Amerika, binigyan tayo ng liberation. So, nung pumalit sila, ito na. Okay? So, ganyan na nangyari. So, na-hijack ng Chinese Chamber of Commerce ang kasaysayan ng Pilipinas. At ang pinikwento nila ay kasaysayan ng lahi ng mga Inchik at hindi kasaysayan ng ating bansa. So, kailangan po natin na ibalik ang kasaysayan ng Pilipinas dahil nga ay ninanakaw nila. Sa pamamagitan ng paggawa ng kung ano-anong kamangmangan na gustong ipamulat sa ating mga Pilipino na wala namang katotohanan
ay gusto nilang gawing reality. So, nakikita nila dyan ay yung monumento daw ni Rizal sa Jinjiang. Doon yan dinala si Dr. C. Rizal. Okay, yung Jinjiang ay isang lugar dyan sa Fujian province. Yun yung lugar ni itong symbol na ni Aquino, Domingo Lamco. So, ang letter X na yan ay XU, which represent also Su family or clan of Aquino in China. Okay? Yung clan of Aquino, yung founder ng PDP Laban. Makikita mo din na ang PDP Laban ay nandito rin sa symbol na to. Okay? Okay. Pag hiniwa-hiwalay mo ito, o yung L, o yung sabing Lamco or Lambda, makakabuo ka ng PDP. Okay? Pimentel Duterte. Okay? People's Liberation. Okay? Liberation ng mga lakas ng bayan. Ginawa din ng bayan ng Pilipinas. Ano? So, sa makatuwid, ulitin natin. Okay? Ito, ruling class ng Spain, ay wala na. Okay? Okay. Sinira na ng ano yan, na Amerikano nung pagdigmaan sila ng Spain. Wala na ito. So, sa sabihin natin, Spanish-American War, wala na ito. Ito yung makikita natin sa kulungan ni Dr. C. Rizal sa entrance. At saka dyan din sa Palacio de Gobernador Silio. Ito, makikita mo rin sa Port Santiago. Okay? Makatuwid, itong sa Port Santiago na ito, sa entrance noon, makikita mo rin din sa Palacio de Gobernador Silio. Okay? So, nag-represent nito ay Kingdom of Spain na pinamumunuan ng Gobernador Silio. Okay, yung judge o yung sinasabing Senado, kung kayo yung kongresista, sa kanila naman pa ng Gobernador Silio. Okay? So, about simbahan, in Espanyol ay may katabing munisipyo at katabing kulungan. Okay? Manila ay simbahan o katedral, katabi niya ay Palacio de Gobernador Silio. Yung Palacio de Gobernador Silio, after World War II ay naging Malacanang. Okay? At yung Malacanang, ito ang naging symbol. Sorry. Yan yung sinasabing ruling class. Okay. Yan ang ruling class na ginagamit. Yan din yung ginagamit ni Duterte. So, itong ruling class na ito, mabawang isda, panahon pa ni Emilio Aguinaldo. Sila na yan. Okay? So, itong Xiamen na ito, yung pinanggalingan ng Gobernador Silio na hinire dati ng mga military at ng gobyerno ng Spain. So, itong symbol na ito ay military, European military ng Spain. No? Okay, ito yung European Union, ito yung Vatican. Okay, yung Roman Empire ng panahon. So, nagtatag silang religion, buong mundo, at buong Europe, ito ang arrangement ng ruling class. Sa Pilipinas, itong arrangement ng ruling class under Spanish Gobernador Silio, and then nag-hire sila ng Chinese Filipino na pinamumunuan nila Emilio Aguinaldo na ayaw niyang sumunod ngayon sa Europe. Kaya sabi niya, ayaw niya magkaroon ng Katoliko. Okay, ayaw na niya. In 25 years, mawala ito. Katoliko. At ito ang papalit. Itong sinasabi natin na communism. Okay. So, sa ngayon ay puro propaganda sila na yung mga tulay na ginawa ni Marcos at mga ginawa ni Villar na pare-para sa man sila Fujian Chinese. So, yan ang gusto nilang masunod. So, ngayon, itong China ay galit sa Amerika. Ito yung Amerika.
Okay? Yan yung Amerika. Okay. Yan. Galit sila dahil pinalaya tayo sa Kastila. Okay? Pinalaya tayo sa Japan. Okay? So, kasi ang gusto nila, yung pamilya nila, Aquino, ang pamilya Domingo lang po maghari sa Luzon, at pamilya naman ni Marcos at ni Duterte maghari diyan sa Mindanao. So, ganun yan. O maghari sa buong Pilipinas. Sila pabalik-balik na lang. So, sa modernong panahon ay sila yung hacker ng saysay ng Pilipinas at plunderer ng pera natin. Na kunwari, natulong sila, makikita mo ang mga mukha nila, mga Chinese Filipino, parang pares din natin. No? Kaya nga sila ay nag-migrate sa atin para pikiin, o kamukha ni Diyos Estrada isa. O, kumbaga ay maskarahan tayo na tayo yung tayo yung nasa background, sila yung laging nasa front line. Ano? So, involved sa pagnanakaw ng pera, panahon pa ni Lusyutan yan. Ano? Kasi ang history nito ay nagsimula ay kay Lusyutan at saka doon sa kay Ramon Magsaysay. So, ganun ang kasaysayan nito. Filipino-Chinese Chamber of Commerce. So, yung history niya. So, about us. Dito natin makikita ito. Okay. So, nagsimula itong Chinese Chamber of Commerce. Kaya ito, sila nag-control sa Nueva Ecija at kung saan sa ang mga lupain sa Pilipinas. At marami sa mga Pilipino ay nawala ng mga lupain ay dahil sa kanila. Kung nagtatayo silang business at yung mga hindi pa natitituluhan na lupa ay tinitituluhan nila at sila ang kumukuha. Okay, ganun po ang kasaysayan ng Chinese. At yung history niya, sino ang naggawa niya. So, ang Federation of Chinese Chamber of Commerce ay natatag noong 1954 sa pamamagitan ni President Ramon Magsaysay. So, ang gumawa ng kasaysayan nito ay si Ramon Magsaysay. Okay? So, ganun po yan. Okay? Ngayon, anong ginawa niya? Milyon-milyon pera, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon piso ang nawawala dahil dinanakaw nila at tinadala nila sa China at sa pamilya nila, ipinalalaman nila yung ninakawan nila sa Pilipinas. Na kunwari tumutulong sila pero galing din sa tax ng Pilipino. Hindi sila nagtatax ng husto, kaya yumayaman sila. Tapos kukuha pa sila sa Pilipino ng tax, ipangungutang tayo sa World Bank. Ganun po ang nangyayari. Okay, yung pinanganak yan 1954. The VERT. Okay. Tapos nirename yan na naging Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Okay. Na yan, ayaw nilang tanggapin na si Dr. Jose Rizal ay Pilipino. Gusto nila gawing Chinese lang. Kaya yung kasaysayan na ginawa dyan sa Xinjiang ay sila ang gumawa at saka ito si Erp Estrada. So, makita niyo dito na si Lusyutan, yung naging presidente, nakapagnakaw ng $900 million. Imagine, ginawa nilang doktor ito. So, ibig sabihin na proven na ang Chinese Chamber of Commerce ay ginawa para magnakaw. Noong 1954. Bago ginawa yung UNCLOS, 4 years bago ginawa yung UNCLOS 1. Dito yung mga C, Kaya isang conglomerate sila. Okay? Yung mga Chua, pagkamag-anak daw ni Chua Chukto, na pinagmulan ni Domingo Lamco, ni Kayenan. So, ganyan ang kasaysayan yan, So, ito si Duterte, isang Chinese Filipino rin, galing sa
province of Fujian. At sinira niya. So ito, gusto niya ito lang makita ngayon kasi ay province sa tawag ng China. Ito lang gobernador silyo system na nagmula pa noong panahon ng Kastila. Okay, at sila rin ang nagpaparali itong Chinese Chamber of Commerce kasi sila daw yung mga anak ng bayan ng Pilipinas. Okay, so sila nagpapalit-palitan sila dito, mga tan. So ibig sabihin, hindi yung ninakaw na yon ni Lucio Tan, ay naparecord na yun ang pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng mundo. Imagine yan, corruption in the Philippines. At involved din si Lucio Tan sa agawan ng teritoryo. So meaning, pag involved si Lucio Tan sa agawan ng teritoryo, involved ang Federation of Chinese Chamber of Commerce. Okay, involved si Duterte. At kaya nga sinasabi niya, province ng China, di ba? So, ganun tayo niluloko ng mga inchik sa Pilipinas. Okay? So, ang tinatayo ang kasaysayan ng mga inchik ay nagsimula sila noong 3,000 years ago. So, istorya ni Domingo Lamco. At kasaysayan ni Marcos ito. Okay, panahon pa ni Limaho, kaya nanghingi sila ng tax. Sino pa? Kasi yung galing sa Fujian din, no? Kung ano ito? Yang si Luis Taruk, no? So, natuto siya kay Marcos kasi si Marcos, yung lolo nila, nanghingi ng tax dyan sa Pangasinan. So, muna doon, nagkaroon siya ng idea na pwede pa lang nanghingi ng tax sa Pilipinas. So, si Luis Taruk, nanghingi din siya ng tax. So, pinalaya ni Marcos. So, ganun ang kasaysayan ng Pilipinas. So, kaya pag pinagbasdan mo, iisa ang pattern ng ginagawa nila. Ito lang ang ginagawa nila. Wala nang iba. Okay? So, yan. Gusto nilang palitan yung kasaysayan ng Spanish. Okay? Kasaysayan ng Spanish, gusto nila sila ang pumalit dito. Babalik yung dating sistema ng gobernador system at ang komunista ang papalit dito sa may-ari ng Pilipinas. So, may-ari ng Pilipinas ngayon ay China dahil founding father daw ito si Domingo Lamco. Itong symbolism niya, Aquino. Okay, so ngayon, ang gobernador Silio ngayon, ito na siya. Okay, lahat sila gumagawa ng kasaysayan para sa ancestors niya magmula kay Emilio Aguinaldo dito. Okay? So, si Limahong nangingi ng tax, si Luis Taruk nangingi ng tax, pumatay ng tao, pumatay din ng tao. At ito, maaaring kasangkot ito na nanghingi din ng tax, pumatay ng tao diyan sa Tayabas. At yun daw ay heroism, kaya ito nagkaroon ng monumento sa Tayabas. Ito pumatay kay Andres Bonifacio. Okay. Nagkaroon din ng monumento. Ito naman, naging co-founder ng PDP Laban ni Duterte, nagpanggap ng ape sa kapwa niya in-chief na si Marcos. Pinatalbo rin ni Cory Aquino na taga-Fujian. Pinatalbo niya yung taga Rauping, taga dyan sa anong province ito? Guangdong. Yung taga-Fujian, pinatalbo niya yung taga-Guangdong dahil inaapi daw sila itong mga taga-Xiamen, itong taga-Fujian. So, ganyan nangyayari. Taga-Guangdong at taga-Fujian ang nandito at taga-Xinjiang at taga-Henan province. Kasi nga ito, ginawang bayan yung ating bansa. At kinapi niya yung ni Ultimo Adios ni Dr. Jose Rizal at ginawa niya na sa halip na last will of Dr. Jose Rizal for our country, ginawa niyang
maghilom na bayan ng ancestors ni Domingo Lamco o genealogy ni Domingo Lamco. Kaya itong istorya ng Kabayang Magiliw ay pangungopia sa last farewell ni Dr. Jose Rizal at in-extend nila na ang revolution ay hindi nanggaling sa Pilipinas, kung hindi nanggaling ay doon sa ancestors ni Domingo Lamco galing pa sa Henan Province. At itong mga ito namatay para sa bayan at sila nagpo-protesta sila sa Amerika dahil bakit daw ginawang bansa ang Pilipinas. Okay. Alam naman nilang bayan, kaya ito, mga ito, doon sa panahon ni Marcos, yung taga-Guandong, nirarally yung taga-Guandong. Ang nagrarally itong mga tauhan ni Duterte. No, ito yung professor ni Duterte, si Duterte naman ay first batch ng Kabataan Makabayan, nirarally ng Tupudyan ito galing, nirarally niya itong si Marcos na taga Guandong. Okay? Mga apo ni Limahong. So, ganyan tayo niluloko. No? So, gumawa sila inaapi sila. Sila ay nagpabaptize dito sa Catholic, ito sa Espanyol, para sila magmuno ng Pilipinas magpasawalang hanggan. Okay? So, ito yung Omega. Sinasabi, ito yung Omega at ito yung Alpha. Kaya yung Alpha galing sa Xiamen, nagtayo sila dito ng ruling class na kung saan ang magkocontrol ay China. Okay? At gusto na i-connect yung kasaysayan ay nagsimula ang kasaysayan ng Chinese bago pa dumating ang Kastila 3,000 years ago. At yan ang dahilan kung bakit pagkatapos niyang mapatakbo itong taga-Guandong, sila Marcos, ay nung mag-take over itong sila Aquino ng taga-Xiamen o taga-Pujian, tinanggal niya itong salitang bansa dahil yan ang utos ni Emilio Aguinaldo sa Secret Society niya na walang bansa ang mga Pilipino dahil ang mga Pilipino walang history sa Pilipinas na para sa Pilipino. Okay? Kaya dapat lang mawalan silang bansa dahil magmula pa ng panahon bago dumating si Emilio Aguinaldo, pagdating ni Domingo Lamco, bayan ang Pilipinas ng province of Pujian. Ayun ang kanyan. At yun ang dahilan kung bakit itong mga tao ito pumapatay ng Pilipino at nagrarally at tinitira itong Amerikano. Okay, yung mga Amerikano na nagbigay sa atin ng kalayaan. Okay, so ganyan tayo niluloko ng mga inchik na hindi naman yan ang pinapaliwanag ni Dr. C. Rizal kasi saya ng bansang China. Ano? Kasi saya ng sinong lumalang sa Pilipinas at nasaan ang Pilipinas. Ano? So, itong pinapaliwanag ni Dr. C. Rizal. Okay? At saka ito, yan, hindi yung istorya nito o istorya ni Domingo Lamco, no? Istorya ng lumalang ng Region of the Sun, ang kalangitan ng dagat ay yung bansang yung Diyos na nagkaloob sa ating bansa na tayo ang pinili na magmana ng inheritance, ano? So, gumawa sila kung anong metodolohiya na ang Pilipinas tatawaging bayan ng province of Pujian at hindi bansa ng ating Diyos. So, ganun tayo niloko ng mga inchik na nag-imbento ng kung anong history na hindi naman sa kanila, kaya tayo nawala ng national hero sa panahon ni Duterte. Totally nawala na. Noong una, tinanggalan tayo ng bansa dahil ang gusto na masunod ay itong si Domingo Lamco. Ganyan. At ginawa pa nilang member si Dr. Jose Rizal ng kanilang samahan na nalalabas nila na isinuko ni Dr. Jose Rizal yung Region of the Sun, yung dagat ng malayong silangan, sa sarili niyang dugo. Kaya kinuha ni Domingo Lamco yung dugo. Kung makuha na yung dugo ni Dr. Jose Rizal at sip-sip na itong mga inchik, ang Chinese Chamber of Commerce, nagkaroon na ng 9 lines. Ganyan. Okay? So, napakaliwanag ng ginagawa ng mga inchik. Hindi natin makita. Di ba?
So, kaya di natin nakikita kasi sagana sila sa propaganda. Binubusog tayo, yung mga mahihirap natin, binubusog sa propaganda. Naniniwala naman sila kaagad. Dahil akala nila, ang salvation ng Pilipinas ay nagmumula sa 100 pesos, 200 pesos, 1,000, 100,000, 1 million, 2 million, 3 million. Hindi nila alam na ang kapalit nun ay kinabukasan ng Pilipino, yung dignidad ng Pilipino. Ano? So, ganyan tayo binubudol na hindi natin naiintindihan hanggang ngayon. Ano? Ang kapalit niyan ay mas lalong masamang pangitain sa hinaharap na panahon ng kamatayan at digmaan ang hinaharap ng Pilipino. Okay? So, dapat ay makita ng Pilipino at matuto ang mga Pilipino na magmahal sa ating bansa. Ay mahirap pag walang bansa. Kita mo kung saan tayo nagtatrabaho. Yung pala, ninanakaw lang nila ang teritoryo natin. Ilang tonelada, ilang trilyon ang nanditong resources. Unlimited. Na dapat sa Pilipino napupunta. Napupunta lang sa mga mangluloko, sa mga manggagansyo, pati tayo nagiging alipin. So, ang sikat, sino? Itong mga ito. Yung mga anak niya, mga apo nila. Di ba? So, yan ang masamang pangitain, Yan ang dahilan. Bakit nanghihirap ang buong mundo? Dahil ang daming mga gahaman. Okay? Yung kulto nila, ang gusto nilang ipakita sa mundo, yan yung kulto nila. Di ba? Ang symbolism yan ay shaman, Domingo Lamco. Okay? Yan yung mga anak ng bayan ng province of Pujian. So, ito pa. Ano ba? Yan yung mga ginawa nilang symbolism. So, gusto nang palitan yung coat of arms, Ito ang gusto nilang tanggalin. Na ito, ang na-represent nito ay bansang Pilipinas kung nasaan ang Pilipino. Okay, ang Pilipino ay wala sa Chinese Chamber of Commerce, kundi nasa kaharian ng langit. So, sabihin, ang Luzon, Visayas, Mindanao, makikita mo sa atmosphere, kaya puti siya. So, ang Pilipinas ay nasa gitna ng araw. Nasaan ba yung Pilipinas, di ba? Alam natin, di ba, nasa pagitan siya ng Tropic of di ba? Tropic of Cancer at saka Equator, di ba? So, nasa center siya. Okay, so, saan natin nakita yung yan? Di ba? Ito, di ba? Nasa center. Okay, nasa center yung sun. Okay. Nasa center yung region of the sun. Nandito yung bansa natin sa center na ito, parang perlas. Nandito yung Tropic of Cancer. Nandito yung Equator. Ito yung Pilipinas. Andyan yung araw, tumatama sa atin, sa gitna. Okay? At yung Pilipinas, nasa region of the sun. Ayan yung region of the sun. Nan yung guhit ng region of the sun. Yung Luzon, Visayas, Mindanao, nasa atmosphere. May nagbibigay ng hininga sa atin, yung Diyos. Kaya tayo, hindi dapat tayo pasasakop dito sa mga manggagansyon ito na ito ang gustong mag-rule sa atin. Sa atin, ang nagro-rule, sabi ng Diyos, kaya wala na ito, umiwalay na, may free of religion na tayo, wala na ito. Sa panahon ng Amerikano, ganyan niya binasa ng mga Amerikano, yung sinabi ni Dr. Jose Rizal. Kaya ito, galing kay Dr. Jose Rizal, ito ang exact explanation ng last farewell ni Dr. Jose Rizal na ito yung dapat na coat of arms natin. Hindi ito. Kay Duterte. Okay? Ito, napalaya na tayo sa Europe, napalaya tayo noong 1945, wala na ito. Natural sa atin ay pananampalataya. Ngayon, ang problema sa pananampalataya, binautismahan itong mga antik na ito, galing kay Domingo Lamco hanggang kay General Niepe, ginawang Katoliko, at ngayon sila na ang gustong magmay-ari nito. Itong region of the sun, Luzon, Visayas, Mindanao, pati yung atmosphere. Kaya sila pumapatay ng mga Pilipino mula kay
Gat Andres Bonifacio, pinapatay ng mga Pujian Chinese hanggang kay Kian de los Santos, pinatay nitong ni Duterte, naggawa kunwari ng drug war at ang hingi siya ng droga dito sa Pujian, sa Xiamen. Lahat ng droga at shipment galing sa Xiamen. Itong mamamatay tao na ito, ng taga-Tayabas, galing sa Xiamen. Ito galing sa Xiamen. Si Lusutan galing din sa Xiamen, nagnakaw ng $900 million. Ito nagnakaw ng buong bansa, ginawa niyang bayan. Ayaw niyang makabalik ang alaala ng Pilipino na ang Pilipinas ay bansa. So, ibig sabihin, ganun niya piniki yung nakita ni Dr. Rizal na ang sinasabi nila ni Dr. Rizal from the very beginning at hanggang sa mamatay, ang Pilipinas ay bansa. Pagkatapos niyang mamatay, ang ginawa niyang bayan niya. At sa mga awit natin, sa mga tula, na gawa naman ng mga writers, yung mga writers ng kasaysayan natin, ay naandito, magmula kay Emilio Aguinaldo, na sila ay mga gobernadorcillo. Ayan. At siya nagpapatupad, after ng World War II, bumalik na naman sila. Okay, so nung bumalik sila, ito nang nangyayari. Pinipiki si Lapu-Lapu, ng taga-Xiamen, piniki na, tapos na itong matpiki nila, si Rizal, na-harvest nila ang kasaysayan. So itong Amerikano ay nagrespeto sa atin kay Dr. Rizal. Kaya itong coat of arms natin na walang ibang nagkukontrol sa atin kundi ang Diyos. Yan ang meaning niyan. May-ari ng atmosphere ay Diyos. Ang may-ari ng Luzon, Visayas, Mindanao ay Diyos. Kaya wala diyang, di mo makikita itong komunista dyan sa upper chamber ng secret society. Walang secret society na nakikita dyan, kundi in God we trust. Dito ay religion, Kristyanismo. Sa Mindanao ay Islam naman yung nandito sa taas dito. Dito ay sinasabi ay Our Father in Heaven. Hinggungan ng langit at ng lupa. Okay? Ng stars. So, ganon. So, sa lower chamber natin, anong nakakasakop ay international law. Okay? Yung international humanitarian law. Pag nagka-problema ang Pilipinas, sasaklolo ang Amerikano at ang Allied Forces para ipagtanggol ang karagatan, itong blue. Itong karagatan na kitang ito. Kasi ang karagatan na yan ay pag-aari ng Diyos. Okay. Ang dugo ng tao, pag-aari ng Diyos. Kaya si Dr. Rizal, sinuko niya yung buhay niya sa Pilipinas. Bakit? Pag-aari ng Diyos ang Pilipinas. Ayan o. I go where there was no slave, no hangman, nor oppressor, where faith does not kill, where the one who reigns is God. So meaning, tinanggal niya yung history nito. History na lang ito, ginawa na lang ito ng Amerikano, dinurog na ito. Yan yung Port Santiago, dinurog na niya yan, restore lang yan. Ayan, pumatay kay Dr. Rizal. Yan. Okay, dinurog na ng Amerika yan kasi naniniwala sila sa Diyos. Hindi sila naniniwala dito. Pero may karapatan pa rin kayong manampalataya. Ay ang problema, ang Catholicism ay binautismohan nila ang People's Liberation Army at pinasugod sa Pilipinas, pinapatay ang mga Pilipino. Binautismohan niya si General Lepe, binautismohan niya si Jose Maria Sison, di ba? Catholic na yun, di ba? Si Mercado Chungko, Catholic. Siya daw ang founder ng Pilipinas. May-ari ng Pilipinas. Sino pa? Si Domingo Lamco. Bayan daw ng province of Pujian at ancestors niya sa Henan, ang Pilipinas. Di ba? Yan ay panggagancho. Di ba? Yan ay panluloko. So ito, kaya binabantayan ng tayo ng Amerika dahil ayaw niya, matulad na naman tayo doon sa Espanyol na pinapatay tayo. Ito bang may mamamatay tao? Okay? Ngayon, ito naman, natira ito, balik after World War II. Ngayon, yun na yung pinakikita niya lagi, na ito yung logo niya. Gobernadorcillo daw siya sa panahon pa ni Emilio Aguinaldo, kaya meron silang 3,000 years history. Ganyan nangyayari. Okay, so ngayon, may 3,000 years history sila na binase kay Emilio Aguinaldo. Yan ang pinagmamalaki ng China, yung ping names ng mga gobernadorcillo.
Okay, so, okay, okay. So, lagyan natin dito. So, ito na yun. Okay. Ito na yung gustong mangyari nila. Okay. Na ito, din nila maipaliwanag. Saan ito kinuha? Itong upper chamber na ito. Saan ito kinuha? Makakita mo ba yan sa Luzon, Visayas, Mindanao? Monumento lang ni Aquino saka ni Cory ang nandyan. Na ito, pinagmamalaki niya yung Constitution dahil siya ang kumuha sa nagnakaw ng Constitution natin na ginawa niyang bayan ng province of Pujian kasi tinanggal niya ng 1975. Then pinalize nila ng Amerikano na nagbabantay doon sa karagatan na ito. At ito yung mga mangluloko, nauto na naman tayo mga Katoliko kasi may hawak nga ng Katoliko na nagbautismo sa mga ito kaya ito naging Pilipino dahil binautismohan niya ng Catholic. And then kinontrol yung media, kinontrol yung church, kinontrol yung publication, tsaka mga libro. Na hindi naman tungkol sa lahi nila ang sinasaysay ni Dr. Osiris, kundi sa lahi ng sangkatauhan na ang sangkatauhan, katulad ng Pilipinas ay ginawang bansa at ang Diyos ang gumawa ng bansa na kinaroonan ng Pilipinas sa dagat, dito sa silangan, dito sa region of the sun. Ito, kasi sayang lang naman ang dugo nila, sinasabi nila, minamaskarahan ng mga Pilipino na sila ay mga makabayan. Kaya makikita mo kahit sa sports, na nagre-represent sa atin, puro Chinese Filipino. Kasi sila ang nasa gobyerno. Niloloko-loko lang tayo. Ayan, oh. Sila nakikinabang ng tax na kinukoleksyon sa atin at ipinasasahod sa mga politicians na yan, na immigrants na gustong maghari bilang dynasty ng Pilipinas. Okay, so yun po ang kasaysayan na gustong ipamulat ng mga Inchik sa Pilipino. Kaya tinanggalan tayo ng national hero. Ay, wala na tayong national hero. Tinanggal na ni Duterte o ng President of the Philippines. Yan, ay nakapula. Okay? Dahil ang Philippine President, siya ang nagbibigay ng istorya, nagtipid ng istorya ng Pilipinas doon sa China. Kaya nagagalit ang China, inaangkin ang Pilipinas. Ganun po yan. Kasi lahat ng writers ng history natin, from Emilio Aguinaldo down to Duterte hanggang kay General Lepe, ang pinagmamalaki sa China, kanila ang Pilipinas. At tayo naman, nauto tayo na ang Pilipinas ay bayan na magiliw, dinugtungan na province of Fujian, China. Okay, so maling kasaysayan niya na dapat sunugin, sabi ni Dr. Jose Rizal. Ang tamang kasaysayan na ginawa ng Amerika dito at ibinigay sa atin na nakaparallel dito sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na hindi mo makikita doon kasaysayan ng China na ito yung Luzon, Visayas, Mindanao. Nasa atmosphere siya, ang nagro-rule ng atmosphere at ng region of the sun ay yung Diyos na tumalang ng heavens and earth. So ito yung path ng orbital path ng Pilipinas na umiikot sa region of the sun. So saan yung sinasabi natin? Okay, papakita natin. Nandito siya. Ito yung kulay dalaw na ito. Yan yung kulay itim na yan. Okay? Diyan, umiikot na yan, sa orbit na yan, yung Pilipinas bilang bansa sa region ng araw. Ay yung region of the sun, di ba? So, nasan yung Pilipinas? Okay, ito yung sinasabi natin na Tropic of Cancer. Ito naman yung sinasabi natin na equator. Ito yung primary region. So, from primary region hanggang dito sa 120 degrees east, ano? And then, galing dito sa anti-meridian, pagtungo dito sa 180 degrees na prime meridian, nagsalubong sila. Okay, kaya kadalasan, galing dito sa west, kumbaga ito yung Pilipinas, pumapasok dito yung Amerika para ipagtanggol itong region of the sun at itong karagatan. So, yung karagatan natin, yan yung blue. Itong pula, yan yung dugo ng Pilipino na isinusuko ng Pilipino sa bansa niya. Alang-alang dun sa Diyos na may lalang ng region of the sun. So, ito, yung nandito sa last farewell ni Dr. Jose Rizal. Itong coat of arms na ito, ay binasa ng mga Amerikano base sa sulat ni Dr. Jose Rizal sa
mi ultimo adios. Okay? Nandiyan yung ang Pilipinas ay nasa Region Rizal, nasa dagat, nasa silangan, at itong bansang ito ay yung Eden of our God. Ibig sabihin, it is godly created country for inheritance of Filipino. Okay, napakaliwanag na sinasabi ni Dr. C. Rizal. So, wala kang makikita na dapat maghari dito ay itong mga apo ng China. Itong mga gumagawa ng mga sinasabi natin secret society ni Emilio Aguinaldo. Okay, wala yan. Isang uri ng sindikato yan na gustong ipamulat tayo, na lukuhin tayong mga Katoliko at tayong mga Muslim, na ganyan ang mundo ng Pilipinas na dapat mangyari. Meron bang ganyan na sinabi si Dr. C. Rizal na kilalanin mo yung Pilipinas bilang bayan na umiikot dito sa region of the sun? Okay? So, mali na ang kasaysayan nito ni Domingo Lamco. So, yung meaning na ganito, na dilawan ay Domingo Lamco ang ibig sabihin yan. Pagka pinahiga mo yan, Emilio ang ibig sabihin yan. Pag pinatayo mo itong double, Domingo Lamco symbol, Marcos Aquino yan, o Marcos Emilio Aguinaldo. Okay, na sila ay, yung X na yan, ibig sabihin ay China. Okay, so saan galing yung X na yan? Kinuha nila yan dito sa alphabet ng Greek alphabet. Na yung, na yan, X. Ang ibig sabihin niyang X, yung center of body, ito, X na ito, ibig sabihin ay China. Okay? Yan, China. Okay? X or Xiamen X, X na maliit, yung X na maliit dito. Okay? At meaning din yan ay X na malaki, pag lumaki yan ay China. China, Xiamen, isa lang yan. Pero ang original niyan ay Amoy. Original itong alpha na ito, Amoy. So, yung galing sa Amoy ay yung pero ang nauna doon ay yung galing sa Amoy, ito yung Amoy, ito naman yung galing sa Guangdong, sa Raoping. So, ito si Marcos, galing ito dito sa Guangdong. Ito naman si Gloria Macapagal Arroyo, Pujian galing. Ito si Duterte, Bongo, Pujian, yan. Kasama si Emilio Aguinaldo. Ginagamit din niya, pero ginagamit lang yan, symbolism din ni Marcos. Kasi nag-merge sila dito sa center ng China. So, yung CH, ay China, kinuha nila yan doon sa Greek. Kasi ang Greek alphabet ay one of the oldest language in the world. So, yung paa na yan, dito rin kay Domingo Lamco, nilagyan nila ng ulo na yun yung alpha, o kaya ay lambda. Pag binabasa mo ay itong si Domingo Lamco, lambda yan. Pero kung gusto mo na foundation ng ni Domingo Lamco, ang babasahin may alpha. Ibig sabihin, hindi mangyayari yung pagkasakop ng Pilipinas kung hindi nagsimula itong alpha, itong galing sa Guangdong at itong galing sa Pujian. Nagsalubong sila dito sa center. Then sila naging ruling class. Yan po ay formula ng Chinese Chamber of Commerce at ng mga Filipino-Chinese na pirata ng kasaysayan natin. Na gusto nila burahin yung kasaysayan ng Amerika at saka kasaysayan ng Spain sa Pilipinas, at gusto nila na ang Pilipinas ay 3,000 years old, pag-aari na ito ng mga taga-Henan Chinese. China. Ganun po yan. So meaning, hindi nila kinikilala itong simbahan. Ang kinikilala nila ay yung nasabi nating communism. Kaya sabi ni Duterte, in 25 years, mawawala ang Katoliko, mawawala ang Gobernador Silio. Ang gusto niyang magpalit ay itong komunismo. Ito. Sila yung magiging mabawang isda na naman. Okay? So, ganyan tayo niloloko ng inchik. So, ang kasaysayan natin ay manipulado na
noon pa. Okay, so yan ang nangyari. Kaya nagkaganyan-ganyan dahil yung kapwa natin Katoliko sila at kapwa natin Muslim na Pilipino, pero Chinese sila. Pero nadala tayo ng pangluloko nila. Okay, so ganyan po ang nangyari. So sa mga katuwid, bakit tatanggalan ng PDP Laban o ni Benigno Aquino o Ninoy Aquino, yung namatay siya sa airport para nakawin ng bangkay niya sa pamamagitan ni Cory Aquino, yung 1973 Constitution, tinanggalan tayo ng bansa. So, ibig sabihin, itong Katoliko na mga Aquino na galing din sa Xiamen, okay, na kamag-anak ni Duterte, saka ni Domingo Lamco, bakit tinanggalan nila ang bansa ang Pilipino? Okay? Samantalang ang Pilipino, bansa na bago dumating ang Kastila. At yan, nagawa ng mapa, sinasabi na Murillo Bilardi map noong 1734. Ibig sabihin, bago dumating itong si Limahong, Bago dumating si Limahong, kailan ba dumating si Limahong? Okay. 1574 pala. Okay, hindi pala. Sorry. So, ibig sabihin, 1734. Ibig sabihin, okay, bago 1734, no? Sa pagitan ng pagdating ni Kiyenan at pagiging Gobernador Silio, kapanganakan itong bago panganak itong si 1734, ibig sabihin may mapa na tayo ng Pilipinas bago dumating after na dumating si Kiyenan, bago ipanganak si Emilio Aguinaldo, yung bago gawin niyang magilo na bayan ang Pilipinas, may mapa na tayo. Okay? Pero ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay kasaysayan bago pa dumating ang Kastila. Okay? So, yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. So, alam ni Dr. Jose Rizal, bata pa siya, na ang Pilipinas, kinakailangan makita hindi sa loob ng reliyon, hindi sa loob ng Katoliko, Espanyol, o sa loob ng Islam o Arabo, o sa loob ng ideolohiya ng Mao Zedong. Hindi makita. Makita lang natin ay doon sa mga bagay na nilalang ng Diyos na Pilipinas nasa dagat, nasa kalangitan. Okay? So, yun ang pinapaliwanag ni Dr. Rizal. Yan yung nandito na ni Ultimo Adios na hinak ni Emilio Aguinaldo tsaka ni Marcos. Okay? So, kung madalit sabi, ang Pilipinas ay ginawa ng mapa ng Espanyol. Kaya maganda at napabuti rin yung pagsakop sa atin ng Espanyol dahil gumawa silang kasaysayan at ibinigay para sa atin kaysa mawala yung lahi natin. At kumbaga, nabuksan din ang ating kaisipan na dapat mananampalataya tayo ay kay Kristo sa Diyos ng Israel. Pag nabuksan natin, nakilala natin si Kristo, siya pala yung anak ni Haring David, nanggaling kay Abraham, Isaac, and Jacob, nanggaling din sa Espiritu ng Diyos, na nilalang siya bilang katawang laman niya, bilang messenger of our Father in heaven, dito sa lupa. Yun ay pinangaral din ng sinasabi natin reliyon. Bakit may fundament, may mga sure din sila na iba, no? Dahil di nga nila naintindihan yung sulat ng Hebreo, nire-translate lang nila at ipinangaral. So nakagawa silang history bago dumating yung Inchik. Kung hindi sila nakagawa ng history bago dumating yung Inchik, ay hindi na natin makikita ang Pilipinas dahil ginawa na ang bayan ng mga Inchik. Ito mga loko-loko na to. Kumbaga sila nung panahon, sila yung hacker, Yun yung hacker. Ganun yan. Hacker ng kasaysayan. So, ganun ang nangyari, So, dito na tayo nagpasok, So, na kung saan itong panatagsyon ay pag-aari ng Pilipinas, So, ang bansa, sabi ni Dr. Jose Rizal, noong panahon ay hindi bayan, So, marami siyang sinasabi dito, na tayo ay isang Malay, hindi tayo galing sa Chinese,
Ang mali ay makikita sa silangan, oriental nation. Okay? At tayo, sabi kay Dr. Rizal, ay hindi Maharlika, Pilipinas na. Okay? Pilipinas lagi ang binabanggit niyan. No? Okay? Ang Pilipinas ay isang bansa na tinanggalan ng bansa ng kababayan ni Duterte na member din ng PDP Laban, itong si Cory Aquino. Okay? So, lahat sila ay gumagawa ng kasaysayan nga para sa China. Di lang tayo nagmamalay dahil ginagamit nila nga ang Katoliko, ang Catholic Church. No? So, when a country like Philippines is concerned, so, sino nagsulat niya? Si Rizal. So, anong gobyerno nito? Kastila. No? So, yun ang ibig sabihin natin na ang pagkakilala ni Dr. Rizal ay hindi tulad ng lupang hinirang ng Pujian ancestors nitong si Domingo Lamco. Kasi si Domingo Lamco ang nagdidikta sa simbahan ng panahon kasi ang nagkokontrol ng simbahan ay mga inchik. Mula pa sa panahon ni sino ito? Itong Lorenzo Ruiz na santo. Ay baka yan yung santong inchik na yan, siya ang nagdikta kay Domingo Lamco. At inutusan ni Domingo Lamco, ito ngayon tinakot-takot ito ngayon si Emilio Aguinaldo, napapatayin siya. Pag hindi mo pinatay si Gat Andres Bonifacio at si Dr. Rizal. Kasi may history na ang Pilipinas, na bansa ang Pilipinas bago dumating ang inchik. At si Rizal mismo, ang ating doktor, may alam sa lahat. So, noong panahon, ang Pilipino, sa panahon ni Rizal, bago siya patayin, 6 million lang ang kanilang population. At inihingi niya ang karapatan ng mga Pilipino na mababasa natin ngayon, ang karapatan na yon na bigay sa kanila yung mga lupain ng tahanan nila na sinakop ng Maural Law na kung saan Kastila at Inchik lang at Gobernador Silio ang may karapatang magkuha ng mga lupain at ang tawag sa mga Pilipino ay squatter. Ang hinihingi ng Pilipino ay maging bansa ang Pilipinas at hindi maging bayan ni Kiyenan. So, ganon tayo nililinlang ng mga inchik. So, yan ay isang malaking pangluloko sa atin na hindi naman yung dignidad ng mga Chinese ancestry ang sinasabing ni Dr. Rizal na kinakailangang makita ng mga Pilipino, kung hindi yung dignidad ng buong bansa dito sa region of the sun. So dapat ang mga nabubuhay na Pilipino alam na ang kapanganakan nila ay sa pamamagitan ng buhay ng Diyos, ng hininga ng Diyos. Kaya tayo nabubuhay. Pag hindi umiikot yung region of the sun, patay ang lahat dahil lalamig. Diba? So yung Diyos pa rin ang may akda ng lahat. So, yun ang sinasabi niya na dapat sunugin. Alam, dapat sunugin yung bayang Magiliw. Yung Panatang Makabayan, sunugin niya. Gawa-gawa lang yan ni Domingo Lamco at saka ni Emilio Aguinaldo at saka noong Catholic Church na kontrolado ng mga Pujian Chinese na first convert. Kasi itong Espanyol, hindi marunong mag-translate. Ang mga Pilipino na noon, hindi sila mga sundalo. Sila yung mga pinatay. Trupa siya nila, Gat Andres Bonifacio, na pinatay nitong mga Chinese. Ang pwersa ng Chinese. Ang sabi doon, kung sino man daw ang makakapag-interpreta, ang makakaunawa sa henerasyong darating, ay, ang sabi niya, ay tatawagin na ang henerasyon na yon ay isang edukado. Pag naintindihan natin ang sulat niya. Doon naman sa mga nag-imbento at isinulat uli yung talambuhay ni Dr. Rizal, ay sunugin nila yung mga aklat na yan na tungkol sa bayan o anak bayan o taong bayan. Magmula kay Emilio Aguinaldo, lahat ng aklat na sinulat yan sa Ateneo de Manila, mga nire-write ng mga paring inchik sa panahon ng Kastila hanggang panahon ngayon, sunugin yan. Dahil hindi naman yan ang sinasabi Dr. Rizal na palayain ang Pilipinas sa pamamagitan
ng People's Liberation Army ng mga kapatid at mga pamilya ni General Yepe. No? Hindi yan ang liberation. Ang sinasabi ni Dr. Rizal dito, ang tunay na liberation natin ay tumawag tayo sa ating Diyos at magdasal tayo sa kaligtasan natin para tayo makapahinga doon sa mga mamamatay tao at magsilayas dito sa bansa natin yung mga oppressors at saka yung mga alipin. Sapagkat ang Pilipinas, sabi niya ay sorrow of his sorrow. Dito lang siya nagpaalam sa bansa natin. So, kung dito lang siya nagpaalam, dito lang siya nagmula. Kung dito siya nagpaalam at dito siya nagmula, makakarating tayo sa paruan natin. Pagbalik natin, Pilipinas pa. Hindi yung pag-alis natin, ay pagbalik natin galing sa ibang bansa o galing sa ibang galaxy o galing sa ibang region of the sun, sa buwan, pagbalik natin, hindi na bansa ang Pilipinas, bayan na. At ito yung mga anak bayan, okay, ng province of Pujian na ang gusto niya ay liberation ng People's Liberation Army, kaya magkakaroon ng World War III. No? Samantala, ang sinasabi ni Dr. Rizal ay ang magpapalaya sa atin, nasa line 5 of paragraph 9, ay yung final redemption sa pamamagitan ng pananalangin natin doon sa may likha ng langit at ng lupa, doon sa hari ng Pilipinas. Walang Diyos, tandaan nyo, walang Diyos ang Pilipinas na nais magpumatay ng Pilipino. So, bakit na pumapasok ang mga mamamatay tao? Kasi nagkukunwaring reliyoso itong mga mamamatay tao. Okay, nag-aanyo silang mabuting tao, pero hindi naman pala. Okay, bakit sila naging mabuti sa harap ng mga Catholic o Chinese mga born-again Christian? Ay dahil sinusuhulan sila, pinakikitaan sila ng tulay, pinakikitaan sila ng kalsada, pinakikitaan sila ng pera, pinakikitaan sila ng, uy, pre na itong pag-aaral mo, pre na ito, kanino yung paaralan? Kanino yung bansa mo? Kanino yung tulay? Kanino yung sovereignty? Kanino yung nationality mo? Nasaan yan? Di ba? Na kanino yung nationality mo? Pag-aari ka ng Diablo. Dahil ang namumuno sa Pilipinas ay hindi naman Pilipino. Kundi mga mamamatay tao na pag umalag ka, papatayin ka. Libre ka nga, anak mo, libre sa pag-aaral, pero wala ka namang bansa. Tapos, pag kaunting tibo mo, hindi ka pwedeng magsalita sa gobyerno, papatayin ka. Andyan yung riding in tandem, wala kang kalayaang magsalita. Ang may kalayaang magsalita, noong una ay sila Duterte, labang kay Marcos, na sila rin naman, muro-muro lang. Nakapagsigaw sila sa kalsada, tayo mga Pilipino, after makuha yung bansa natin, ay gusto nila sarado ang bibig ng Pilipino. Hindi ka makasamba dahil may virus daw. Hindi ka makapunta doon sa park dahil may virus daw. Di ba? So, ginawa ng military tools ang virus. Ngayon, ginuguto ang Pilipino, wala naman daw pera. Pero, sabi nila, marami daw pera si Marcos. Nasaan yung perang yan? Bakit hindi ilabas? Di ba? Yan tayo niluloko. Okay? Yan tayo ginuguyo. Ngayon, iyak na naman tayo. So, papasok naman tayo doon sa panalangin. Nagdadasal tayo na naman, papasok tayo sa simbahan. Niluloko lang naman tayo. Hindi naman tayo pinaglalaban ng simbahan natin. Na ang may-ari ng Diyos ay hindi gobyerno, kundi ang may-ari ng bansa natin ay ang Diyos at hindi ang gobyerno. Okay, dapat ang simbahan, ipinaliliwanag niya na ang may-ari sa kanila ay ang Diyos at hindi ang simbahan. Na ang may-ari sa gobyerno ay hindi ang simbahan at hindi ang gobyerno o mga taong galing din sa China, kung hindi ay ang Diyos sa kalangitan. Yun ang pinatliwanag ni Dr. Rizal. Hindi itong sinasabi nitong Dr. Kwak-Kwak na ito na mamamatay tao na si Emilio Aguinaldo na revolutionary na kung ano-anong itinatag na may hukbalahap, may NPA at kung ano-anong panakot sa Pilipino na hindi naman ganun ang gobyerno ng Diyos.
Hindi naman gano'n ang Amerikano, kaya nga ginawan tayo ng bansa at binigyan tayo ng kalayaan na ayaw tumanggap ng gobyerno natin ng kalayaan na binigay ng Amerikano. Ang gusto nila yung bagong kalayaan ng China para takpan ang ating pagkatao na yung ating pagka-Pilipino ay tinatanggal nila sa rehiyon ng araw. Hindi daw Pilipino si Dr. Jose Rizal, isa daw in-chief na kasangkot ng mga manggagancho, propagandista, trolls, at mga yung yung mga economic saboteur o yung mga plunderer, mga money launderer, at gumagawa ng kung ano-ano pagnanakaw ng human identity, at mga drug lord, at saka ng mga sabi natin na naglalagay ng mga maling history sa Pilipinas na ang nilalagay na monumento nila ay mga People's Liberation Army sa Pilipinas na pinagmumukha nila na sila ay inaapi sa Pilipinas dahil inaagaw ang bayan ng ancestors ng Pujian Province. Inaagaw yung bayan ni Limahong dito sa Malayang Silangan. Inaagaw yung bayan ng mga drug syndicate dito sa Malayang Silangan. Inaagaw yung bayan ng mga PDAP scammer dito sa Malayang Silangan. At si Jose Rizal, inaagaw natin sa China. Yan ang nangyayari. Inaagaw daw natin si Jose Rizal sa China. Bayan daw ito ni Rizal. Hindi daw ito bansa ng Diyos. Bayan daw ito ni Rizal. So, si Rizal, hindi man lang. Pag binasa mo naman ito, kailangan daw allowed silang magnakaw dito sa bayan ng Pujian ancestors dahil kanila raw ito. Dapat lang daw yun. Dapat daw mga People's Liberation ang magpalaya sa mga plunderers, sa mga oppressors, at saka sa mga yung sinasabi natin slavery. Yun daw. Kasi hindi daw bawal yung dapat daw ipagpatuloy daw, mag-focus daw sa money laundering itong Rizal Banking Corporation, RCBC. So, ginagamit nila yung pangalang Pilipino sa terrorism at pagnanakaw sa iba't ibang panig ng mundo. Hacking at kung ano-anong kasaysayan ng ancestors nila ang kanilang ikinikwento na hindi naman natala sa rehiyon ng araw. Kaya hindi mo makita sa rehiyon ng araw. Ito yung rehiyon ng araw. Tama ang pagkaka-interpreta ng Amerika kung nasaan ang Pilipinas. Di ba? Yung karagatan, kulay blue. Dugo ng Pilipino, kulay pula. Yan yung lupain ng Pilipinas. Dagat ng Pilipinas, region of the sun, nasa pagitan ng Tropic of Cancer, ang nasa taas niya, nasa north niya, at ang nasa south naman niya ay ang equator. Ito naman yung primary dyan. Okay? So, sa West Philippine Sea at sa Pilipinas, ginagwardiyahan tayo ng Europe at ng Amerika. Dahil ang Pilipino ay isang mabuting bansa. Hindi siya tulad noong ruling class na nagdidirekta ay sa theology. Ang mga Pilipino ay nagdadasal sa atmosphere, sa taas ng atmosphere, sa kaitaasan, doon sa kaharian ng Diyos, doon sa kung saan bahagi ng kalangitan, nandoon ang ating may lalang sa taas. Kung paano sa langit, ganoon din sa lupa. Ang Pilipinas ay, ang naghahari ay Diyos, hindi mga Pujian genealogy. So, ganun po yan. At ang Luzon, Visayas, Mindanao ay hindi nasasakop ng komunismo, hindi nasasakop ng Espanyol, hindi nasasakop ng Amerika. Ang sumasakop sa kanila ay Diyos kasi ang symbolism ng white ay yung atmosphere. So, ganun nila, ito ang Amerika ang nagbigay nito, pero ito hiniram nila ng Amerikano sa last farewell. So, ito, hiniram nila kay Emilio Aguinaldo at kay Domingo Lampo. Gusto nilang coat of arms na bago ng Pilipinas. Ganun po yan. So, stop muna po tayo at ito po yung sinasabi natin na pag mabilisan natin pagpapakilala kung sino ang Pilipino at kung sino yung mga taong gustong palitan yung ating dignidad dito sa rehiyon ng araw at gusto tayong lumurin ng kanilang dugo at sila ay gusto nila yung dugo nila ang foundation ng Pilipinas
at ng kaharian ng langit. Kaya ito namumula, pati kalangitan namumula. Samantalang sa atin, ang kalangitan doon ay namumuti. So, ibig sabihin, puti, malinis, walang kasalanan. Okay? Kasi ayaw ni Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay mamuhay na makasalanan. Kaya sabi niya, ayaw po na maging mamamatay na tulad ng mga Pilipino na katulad ng mga mamamatay tao at nagpapahirap, at saka nangaalipin. Dapat sa Pilipinas, iiwan ko ang pamilya ko na hindi nangaalipin, at hindi pinangungunahan ng Diyos. Ang bansa ko ay laging tatawag ay sa Diyos. Ngayon, kung may nagpapanggap din na pamilya ni Rizal at hindi tumatawag ay sa Diyos kundi sa ancestors niya, so ibig sabihin niyan, yan ay, kumbaga ay hacker, nagpapanggap, sinasabi niya, niluluko siya. So ito yung manglulupig, niluluko siya, niluluko niya yung Diyos natin, yung may lalang ng langit at ng lupa, So ganun po yan, pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal na dapat sunugin yung mga aklat na hindi para sa atin. Ang para sa atin yung para sa Diyos, at ang para sa kanila, dalhin nila sa China, ibalik nila dahil ang kabataan ng Pilipinas ay kinakailangan imulat sa mga nilalang ng Diyos. Hindi yun sa mga nilalang ng mga Peking pare na nagbautismo ng People's Liberation Army para palayain ang mga magnanakaw ng teritoryo, sa rehiyon ng araw. So, sa ngayon, dapat ito tanggalin. Lahat ng Pilipino na nabuhay sa region of the sun ay mayroong dignity. Dahil ang gumawa sa kanila ay Diyos. Mula sila sa hininga ng Diyos, may dignidad ang Diyos. Ang walang dignidad dito ay si Domingo Lamco at sila Aquino. Yun ang walang dignidad. So ganun po yan, Okay, so lahat ng nabuhay sa region of the sun ay may dignidad, Kahit pa yung mga meteorites na lilipad-lipad yan, di ba may dignidad? Kasi may namimina kayong ginto doon, di ba? So, ganun yan. Okay? So, dapat dito, sino ang walang dignidad dito? Yung walang dignidad dito, dapat, sabi ng si Rizal, sunugin yung kanyang aklat. Okay, kung may pamilya siya, na nagsulat ng masasama, sunugin nila yon. Alam naman natin na lahat ng tao magkakapamilya dahil mga anak tayo ng ating Diyos sa langit. Dapat ang sinusunod natin ay Diyos. Kahit pa ikaw inchik, kapatid ka namin sa Diyos. Kasi nilalang din kayo tao. Ang problema, yung inyong ancestors ay nilalang nila yung sarili nila na parang animal. So, huwag niyo sundin yun. Magbago kayo kasi magkakahiya kayo di ba? Nakasok kayong magulang ninyo, pumatay. How many years na pinapatay? Panahon pa ni Limahong, pinapatay ang Pilipino. Panahon ni Duterte, panahon ni, at pinagmamalaki pa. Kung maghirap kayo, mahirap kayo. Diba? Walang mahirap na Pilipino sa Pilipinas. Naghihirap ang Pilipinas dahil ninanakaw ng mga ang resources. Inuukupan nila ang gobyerno para sila ay mangutong at maghapot ng kayamanan ng tax ng Pilipino at pagkatapos sabihin nila, ginawa namin itong tulay, isang galing ang pera. Inutang mo sa World Bank. Sino magbabayad niyan? Hindi ba yung mga magtatrabaho lamang na Pilipino? May ginto tayo. Saan galing ginto? Hindi ba sa lupa ng Pilipinas? Saan galing lupa? Hindi ba galing sa Diyos? Galing ba sa inchik yan? Paano mo sasabihin na founding father kayo? Paano sasabihin na may dignidad kayo? Dapat ang sinusulatan nyo na I do not know the dignity of his birth ay itong kapanganakan nito. Nag-iimbento na yung region of the sun sa kanya daw. Yan. Sa kanya raw yan. Province daw ito ng Fujian, itong region of the sun. Parang masasabing province of the sun yan. Napakalaki niyan. Nung papatay kayo ng mga Pilipino dahil province ito ng ancestors nyo. So, ang walang dignidad dito ay yung mga lahi ng inchik, yung 3,000 years na history ng inchik, na hindi mapaliwanag kung ano yung Eden. At ang naintindihan lang ng mga mamamatay tao ay yung glory ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sino ang
merong glory dito nung nabuhay sila. Itong mga mamamatay tao na ginawa ng National Historical Commission na yung mga pumatay kay Jose Rizal, ay sila yung hero. Ngayon, pinagbibantangan na ang mga Pilipino na hindi Pilipino dito sa region of Rizal. Ay samantalang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay Pilipinas na. Bago pa dumating ang Kastila. Ayan o. May 6 million population ang Pilipino. Anong panahon ng Espanyol? Di ba? So, nagpaalam siya ay sa Pilipinas. Umalis siya ay sa Pilipinas. Di ba? Sabi niya, saan siya nagpaalam? Doon sa iniidolo niyang bansa. So, kung nagpaalam siya sa iniidolo niyang bansa, dito sa Pilipinas, diyan siya umalis. Kaya ang sabi niya doon, tama yung pagpapaliwanag niya na sino man ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, so nagpaalam siya doon. Sa Pilipinas siya nagpaalam. O ngayon, hindi makakarating sa paruunan. Okay, di ba? So tayo, alam natin na Pilipino tayo, kaya alam natin yung paruunan natin. Okay? So, ibig sabihin na umalis tayo sa Pilipinas, ang reference natin ay nasaan? Nasa region of the sun. Alam natin yung grid lines, yung latitude and longitude, yung prime meridian. Alam natin yung sinasabing galactic longitude, kung nasan tayo sa Milky Way galaxy. Kung alam natin yan, alam natin yung mga bearing ng stars, every month, kung nasaan ang Pilipinas, alam natin kung saan tayo babalik. So, very applicable yung sinasabi niyo si Rizal. Pero kung magsasabi ka lang ng lahi diyan, hanapin mo sa lahi mo yung Pilipinas, hindi mo makikita dahil hinahanap mo lahi mo eh. Di ba? Ay kung lumipat ang Chinese sa buwan, pupunta lahat ng mga Pilipino sa buwan at sasambahin ang Inchik. Dahil manalangin daw ang Pilipinas ay manalangin sa Diyos. Ay dapat kinakailangan ng mga Inchik pumunta doon sa region of Rizal para makapagdasal ang mga Pilipino. Lilipad muna ito si Domingo Lamco doon sa region of the sun. So, napakalabo, walang bayan sa region of the sun. Bansa ng Diyos ang nasa region of the sun. Okay, ito ang region of the sun. Ito yung sun. Ito yung stars. Okay, so yun yung atmosphere. Luzon, Visayas, Mindanao, may atmosphere. Okay, so si Domingo Lamco, yung kusina niya, walang atmosphere yun. Kaya malaking kalokohan yung ginawa ni Emilio Aguinaldo sa kasaysayan ng buong mundo. Nakakahiya, nakakasuka. So, tumigil na kayo, National Historical Commission, dahil yan ang tinatawag na sedition of sovereignty of our God Almighty. No? So, tumigil na kayo mga Aquino, yung mga monumento ninyo ay tibagin nyo na. Kasi wala namang kayong historical rights dito sa Pilipinas. Kaya yung mga monumento ninyo, isakay nyo sa barko ni Marcos, ni Limahong, ibalik nyo doon sa Guangdong Province. At kung sobra-sobra na yung mga monumentong inilagay nyo sa Pilipinas, dalhin nyo doon sa Pujian. Itambak nyo doon sa garahe ni Domingo Lamco. So, nakakahiya kayo. So, yan po muna ang ating kasaysayan. Inuulit-ulit natin para makabisan ng ating mga kababansa. Kababansa natin na nasa region of the sun. Okay. Nagawa po niyan ay ang ating Diyos. So, yung mga stars na piniki ni Emilio Aguinaldo, tanggalin mo na dyan. Okay. So, yung ating flag, tama lang yan. Bansang magiliw. Ang Pilipinas. Bansang magiliw. Beloved country. Nahahawa na tayo. Hindi bayang magiliw, kundi beloved country. Bansang mapagmahal. Ano ba maganda dyan? Okay. Bansang kaibig-ibig. Bahala na kayo. Basta mahalin natin ang ating bansa. Hindi natin giliwin ang bayan ng province of Pujian, ancestors of Domingo Lamco. Hindi tayo. Ito yung Domingo Lamco. Alpha Omega of Xiamen or China or Ku family. Aquino family, Xiamen, Amoy, China. Ang ibig sabihin ng X.
Omega is means na nagsalubong yung Guangdong province at saka yung Henan province, nagsalubong yung Xinjiang at saka Xiamen o Guangdong. Pabalik-balik na lang yung ruling class na sila-sila rin lang, kunwari sila ay opposition. Pero iisa lang din naman silang House of Representatives. Nagre-represent ng mga magnanakaw galing sa China. Representatives. Thieves, Ibig sabihin, looters. Yung sinasabing namimirata ng human identity, namimirata ng gobyerno, namimirata ng ruling system ng ating bansa, ng Diyos. Pahawak-hawak pa sa Bible, hindi naman alam yung salitang bansa. At nanakawin niya yung bansa natin, at gagawing bayan, para maipattern niya dito kay Emilio Aguinaldo na ito namatay sa bayan, sapagkat si Rizal ay galing sa province of Pujian, ancestors of Domingo Lamco. So, yun po sinasabi natin, the Pujian witchcraft historians. Yan po yun. Gusto nang wasakin yung history ng Spain at saka ng Amerika at gusto lang magtatag ng bagong kasaysayan na ganito ang coat of arms. Hindi ito. So, ito po ang tama. Nagkaroon tayo ng Independence Day kung saan walang ruling class sa atin, kundi yung mga taong sumusunod sa batas ng Diyos. Pinili ng Diyos. Hindi member ng Islam, hindi siya member ng Catholic, hindi siya member ng Communism. Anong meron sa kanya? Yung sinasabing may Diyos na sinusunod ayon sa Psalm 33:12. Tsaka sa yung sinasabing Deuteronomy 6:4, Yan ang Diyos ay bansa ng Israel. Okay, Isaiah 43:10-15. Walang ibang Diyos kundi ang Diyos ng Israel at Diyos ni Eber, Diyos ni Adam. Yun ang sinasabi. Diyos na lumanang ng langit at ng lupa. Yung hindi kumikilala doon sa sinasabing secret society. Hindi secret society ang Diyos. Hindi member ng secret society si Dr. Jose Rizal. Ang Diyos ay hindi gumawa ng secret society. Lahat ng pinakikita ni Dr. Jose Rizal sa kalangitan, sabi na, I die when I see the sky has unfurled its color. So, ibig sabihin, ito yung nakikita ni Dr. Jose Rizal, hindi nagbago. Ang Pilipinas ay Pilipinas pa rin, ang atmosphere pa rin, ang region of the sun ay region of the sun pa rin. At hindi katulad ng pinakikita ng mga ito, na mga makabayan, na dugo nila ang kanilang gustong ilagay sa langit at gusto nilang ialay ang dugo ng Pilipino sa kanilang ancestors, samantalang si Dr. Jose Rizal, buhay niya ang sinuko sa ating bansa at hindi bansa ang sinuko sa kanyang dugo. So, ang sinasabi natin mga mamamatay tao ay ang sinusuko nila sa isang lugar ay ang pag-aari ng iba. So, ibig sabihin sila yung looters. Kung baga, tama yung kanilang pagkagawa dito na sila yung hyena. So, tingnan natin yung hyena. Ito yung hyena. Okay, yung pagkaka-describe sa kanila ng Espanyol ay tama. Sila yung mga hyena. Okay? Yung hyena na buntot na galing doon sa amoy. So, ito na yung kanilang ruling class ng mga looters. Hackers at saka mga mamatay tao. At saka, yung mga bank robbery, sila yan. Mga kuratong baliling, sila yan. Mga galing sa Guangdong. Yung piracy ng lahat ng uri ng image of man, image of sun, image of stars. Di ba nasa damit nila? Nasa mga logo nila? Asan yung mga ginawa nilang logo? Di ba yan? Dami-dami. Yan, mga logo ni Jose Rizal yan na pinatungan lang nila. Asan yung mga logo nila rito na stars? Okay, yun. Isa yung may letter H. Pero, yun. Yung infiltrate nila yung KKK at nilagay nila doon yung dugo nila na sila yung pinagkikipaglaban yung bayan ng province of Pujian. Binarahan nila, binaboy nila yung sinag ng araw. Sa Amerika, binasa nila ng Lasperwell, walang nakalagay na sagabal sa liwanag. Okay? Kasi sabi ni Dr. Jose Rizal, I die when I see the sky has unfurled its color. So, dapat wala kang nakabara na dragon o yung hyena na nasa araw. Okay? Ilagay mo sa tamang lugar yung ibon, ilagay mo sa tamang lugar yung sundalo.
Sundalo ay magpuproteksyon sa lupain ng Pilipinas at yun nandun sa paragraph 2. Kahit na anong labanan, ipaglalaban ng bansang Pilipinas na walang pagsisisi at walang pag-aalinlangan kahit saan man lugar dahil ang pinaglalaban natin ay bansa ng ating Diyos, at hindi bayan ng province of Fujian Genealogy of China. So, ganun yan. So, hindi ito bayan ng Emilio Aguinaldo, Pilipinas, kundi bansa ng ating Diyos na nasa kalangitan. So, kabisado na natin, paulit-ulit. So, pag hindi pa natin nakabisayan, yung mga nakikinig na bata, yung mga nakikinig nating mahal sa buhay, palaganap natin yung ating totoong pagkatao pang hindi tayong gawing kahiya-hiya kahit saang bansa tayo tumuloy o saan planeta man tayo tumuloy. In the near future, sa mga darating na mga panahon pa, hindi na muling mababago ang kasaysayan natin. Kasi ang kasaysayan natin ay eternal. Ang Diyos ang nagbigay. Okay? Hindi human being, Okay, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating may likha dito sa rehiyon ng araw. Maraming salamat.